Hello, magandang gabi at araw sa inyo sapagkat madaling araw na at ako'y nagising po para lang makapaggawa ako ulit ng ating video dahil nakakabisyo na naman ako at nakakaramdam sa kaguluhan ngayong panahon na to na habang tumatagal nagiging magulo, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kapulutan nyo lang ito ng aral at may kanya-kanya kayong opinion, gawin nyo lang gabay ang aking panguhula para sa inyo, no? At maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik ng aking video, sa lahat ng mga nagtitiwala at naniniwala sa aking mga kakayahan at gabay. Ngayon, ang topic natin ngayon ay ang meron kasi nag-chat sa akin na sabi hulaan ko daw naman ngayon yung taong bayan. O yan. So ito para sa taong bayan. Ngayon kasi makikita natin ngayon dito kung ano yung mga nangingibabaw na energy sa mga taong bayan. Yan. Focus tayo sa taong bayan. No? Hulaan na natin yung taong bayan. Ibig sabihin, ito tarot card reading natin yung taong bayan. Tapos ko lang ito kumain kaya may time pa ako para makapagawa ng video para sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin lalo na sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga OFW. I love OFW and support nyo po ako talaga. Maraming salamat po sa inyo. Naway mag-ingat kayo palagi dyan sa ibang bansa, no? At sa mga interesado sa akin na magpahula, hanapin nyo lang yung aking Facebook account at i-chat nyo ako. Thank you. Tingnan natin yung yung energy ng taong bayan. Kayo rin po, itapat nyo rin po yung noon nyo sa para mabasagan ko kayo ng mga negatibo upang makabawa sa inyong masamang pakiramdam or yung kagalingan sa inyo. Maraming salamat sa mga nagtitiwala at naniniwala para sa inyo. Thank you very much po. Mukhang maganda ang aura natin ngayon. Yan, tingnan natin yung nangingibabaw na energy ng mga taong bayan, kung ano na yung mga nararamdaman o na nangyayari sa kanila ngayon. Yung ibig sabihin ba kung ano yung highest energy na maaaring maganap at magaganap. Okay? Kuha tayo ng 3 cards. Ayan, medyo kinilabutan ako. May laman tayo ito. Pakinggan nyo ito mabuti Meron kasi dito na balance o justice, no? Or tinatawag natin na tinitimbang ang bawat isa, no? So dito ay paninimbang or tinatawag na timbangan at pagtulong or tinatawag natin na may dalawang uri ng tao na sinasabing isang pwedeng tulungan, isang hindi, isang positive, isang negative. Pero lumalabas dito na ang pag-iisip ng mga tao ay tungkol sa pangbubudol or tinatawag na scam. So ayan, lumalabas po dito yung maaaring mga magkaroon na ng mga desisyon ang tao or nasa mga isipan ng mga tao yung mga kaguluhan ng corrupt, scam at saka yung
pagtulong sa mahihirap. Yan. Kasi kailangan ng mas mananaig yung balanse nito sa pagtulong sa mahirap. Actually, sa madaling salita, panahon na para gisingin ang taong bayan at nagigising na po sila para tulungan yung mga mahihirap. Ayan. Ayan. No, yung mga pinagkaitan kasi parang lalong naghihirap ang mundo or ang Pilipinas. And I'm sorry. So, ayan. Maraming tao ang nagugutom, marami ang naghihirap. The number of 6 ng money, ito yung bad, no? Bad sign ng money. Ibig sabihin, hirap yung pera para sa pantulong sa mga tao. Ayan. No? Panahon na, ang nasa mindset ng mga tao ngayon, panahon na para tumulong at pakatulong o mag-focus sa mga nangangailangan o mahihirap, no? Sa ating mga Pilipino. Ito po ay nasa aura o enerhiya ng mamamayang Pilipino or mamamayan natin. Mahihirap ang nagsasalarawan dito na dapat tulungan. So, may isang tao na titindig para pukusan yung mga mahihirap para tumulong. May mga tao na handang tumulong sa mahihirap, kaya yun po dapat ang iboboto natin, hindi yung mga hindi karapat-dapat na walang malasakit sa mga mahihirap. So ayan, no, naghihirap na kasi yung mga Pilipino. Kaya kailangan ng tulong ng isang tao na ilalagay natin sa posisyon na makakatulong sa mga tunay na pagtutok sa mahihirap. So ayan. Actually, ito naman yung second card. Hindi ko alam kung hindi ko alam. Tawag ito, hindi ko pa kaklaruhin masyado yung point nito, pero nakakakita na ako dito ng the high priestess. Ibig sabihin, isang babae yung uupo sa trono. Ayan. Ano? No? Kasi ito yung tinatawag na BNJ is in Bad Jude at saka yung Bless of Jesus. So, positive, negative. Pero mukhang mauupo na ang babae sa pwesto. May babaeng mauupo sa pwesto. Ayan. Ayan yun. Ito yung mga nasa isip ng mga taong bayan. Ano? Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo. Itong hula ko na to para sa taong bayan. So, merong mahahalal na babae na mataas na posisyon. Ayan. Okay. Indirect na natin to, ha? May chance na may karoon ng tawag dito, pagpapalit ng Pangulo. Ayan. Babae to. No. Ayan. And then, eto na yung nangyayari at nangyayari pa at mangyayari pa. Ang issue tungkol sa millions, billions, trillions. Ito yung mga kayamanan, pera at blessing ng taong bayan na naging issue ngayon. So yung yaman at nakapangyarihan ay nasa pag-iisip na nila kung sino ang dapat managot or tinatawag natin na dapat matukoy nila. So ang issue, ang nangingibabaw na energy is in kayamanan, pera, million sign, billion sign. Basta ito ay money sign, big money sign, billion, million, whatever, patataas pa, basta ito po ay big million sign, no? Times mo yan, magiging billion, trillion yan. Basta ito po ay tinatawag natin na
musician. So, ito yung nangingibabaw na enerhiya, no? Ibig sabihin, this is the issue. Ayan yung mga issue, no? Kahirapan ng tao, ayan, million sign or billion sign or trillion sign, that is the money sign, big money. And then, babae, nakaupo sa trono, no? Ito yung mataas, kaya pagbuuin nyo to, may alam ko na may kanya-kanya tayong opinion at paniniwala-tiwala. Pero balit ito yung enerhiya na magaganap at nangyayari ngayon. Ayan. Ito, million sign yan. No? So, ito yung mga nangingibabaw na enerhiya. Ibig sabihin, nagaganap na nangingibaw, malakas. No, ito yung malakas na enerhiya ngayon. Ayan. So, tingnan naman natin ngayon yung 7 cards, yung mga nangyayari pa at mangyayari, no, nitong paparating at nagaganap. Okay. Nag-8 na tayo. May bonus card. No? Itong sign na to, laganap to ngayon, ha? About din sa nangyayari. Ito yung mga nasa mindset ng tao. Paghahanap ng milyones, issue, or bilyones, or trilyones, whatever. Basta yan po ay money sign, big money sign. Ito po yung naman ito kasi yung may kamay na humahawak ng milyones or bilyones o trilyones, mayroong ipinatong sa kanilang mga palad kamay, So, ibig sabihin yan, blessed dun sa kanila, yung mga issue na yan, tungkol sa kaperahan pa rin yan, kaloka. Ito yung ayan, trono o papalit sa pwesto. Ayan, babae. No? High Empress, ibig sabihin yan mataas. Ito yung mga paghihirap ng tao. May tumutulong na isang lalaki. No? Dahil sila ay kapos o hirap. So, ayan, tingnan natin yung ating susunod na card. Ayan, King of Cups. Ayan. Ayan, mayroong mga nag-aalala sa pwesto. Ito, lalaki rin to. Maring ito ay matanggal sa pwesto. Ayan. Yan yung mga nasa isip ng tao na gusto nilang, iniisip nila tong lalaki na to, na gusto nilang maalis sa pwesto, no? O sa posisyon. Ito ang iniisip ng mga taong bayan. Lilinawin ko lang po, ito pong mga sinasabi ko ay pawang nasa kaisipan ng mga taong bayan. Ayan, klaro. Ayan. So, may isang lalaki na kaliwat kanan yung pagtanggap ng kanyang income or tinatawag natin na financial or karapatan o pinanghahawakan. Ayan. Or tinatawag natin na hawak-hawak niya bang nakaupo, hindi mabitaw-bitawan. Yan. Ng kanyang bukod sa posisyon, yung kanyang mga hawak sa kamay, maaaring yan ay salapi or tinatawag natin kayamanan. No? Kaliwat kanan yung tanggap dyan. No? So, ito nasa isip ng tao, masyado nang maliit yung value ng pera na natatanggap nila. Sila ay nakatatanggap ng mga maliliit na halaga na mas maliit pa sa kanilang hindi akalain. Ayan. No? Ayan. May mga tao na tumatanggap ng konting halaga. Ayan. Ito yung mga nasa isip ng mga mamamayan, ha? Kaya, tinatawag to ng parang may tumatanggap ng mga tao, payment, or maaaring papasok din dyan yung mga vote buying. So, ayan. May mga pagtanggap ng
small amount, no? Hindi siya kalakihan. So, ayan. O, ayan, ano nakikita nyo? Ayan. Ito ang isip ng tao, ng mamamayan. Gustong pabagsakin sabihin na natin gustong pabagsakin o pahirapan ang taong bayan. So, ayan. Marami na mga tumatraidor sa taong bayan. Yan ang ibig sabihin. So, gustong pabagsakin ang taong bayan o ang Pilipinas natin. O ang bansa. Dahil dyan kasi maraming tumatraidor sa mga mabubuting tao. Ayan. Yan. Kaguluhan o katraidoran. Yan ay issue sa mindset ng mga mamamayan natin. No? So, ayan. Ang gulugol talaga dahil pero iisip pera ang mamamayan, ipon pera, yung mga mahihirap na tao. Ngunit, hindi talaga magkaroon ng solusyon yung kahirapan ng mga taong bayan. So, talagang mahigpit. Kasi sinasabi rin dito na may isang lalaki na nilulumot na sa kanilang mga posisyon, ngunit ito ay mas maraming nakakamkam na overcome money. Yan, ibig sabihin, matalino mag-isip ng pera, magpaikot ng pera, at pera yung tinatapakan. Ibig sabihin lang, malapit sa kanya. No? Ibig sabihin, ang kalagayan niya ay matagal na sa posisyon na mahigpit humawak ng karapatan, ng powers, ng tawag dito, kapirahan ng mga pera ng bayan. Yan. Yan. Eto na, abangan nyo. Tatamaan na yung palasyo. Ibig sabihin, the tower. Ito yung tinatawag natin na tower. Gusto nang pabagsakin yung tower o tinatawag natin na ito yung tinatawag natin na yung Malacanang o kaya tinatawag natin na tore. Ibig sabihin, iyan yung nasa Malacanang. So, maraming tao yung babagsak kasi tinamaan na sila. At gustong parang sinukluban ng langit at lupa ang mamamayang Pilipino, ang Pilipinas, at ang mga taong bayan na nagplano na rin na para pabagsakin tong tore na to. So, ibig sabihin, tatamaan tong tore, babagsak daw yung tore. Ibig sabihin, pwedeng maalis yung mga involved na tao sa tore o sa house or tinatawag natin na Malacanang house or tinatawag saan naroroon ang ating presidente. So yung tore na yan yung palasyo, no? Yan na, palasyo. Maraming tao ang tatamaan ng mga parang kind of disaster happened na yung mga magpapabagsak sa palasyo. Actually, magaganap yung maraming planong pabagsakin ang palasyo. O, ayan. Ayan, babagsakin yung palasyo ha. So, dyan may kakaroon ng changings na mga tao, bagong mamumuno, bagong palasyo, bagong gawa. So, balit 100% may babagsak o may tatalsik or masisira ang palasyo. Ayan. Kayo nang bahalang magbuo-buo kung anong pwedeng mangyari. Ito basta ito malinaw, yung mga tao sa palasyo, ang dami, mababagsak sila, babae man yan o lalaki, sa madaling salita, tatamaan yung palasyo. Gusto nilang sugurin na yung palasyo. Maraming tao, kasi yung mga mamamayan, ito kasi sinasabi ko sa inyo, nakapokus ako sa isip ng mga mamamayang Pilipino. Kaya ito lumalabas, mangyayari yan, no? Ito,
Ayan, may magpapabagsak sa palasyo. Ayan, sa madaling salita, marami magpapabagsak sa palasyo. Kaya tatamaan ng palasyo, magugulo ang palasyo, masisira ang palasyo. Yun lang. Okay. Isang maswerteng babae na may sign of the bird or eagle, yung may kapayapaan, may peace of mind, may magandang kalagayan na kayang pangalagaan ang peace of mind or kapaligiran na ihahalal or gusto ng mga taong bayan. Ayan na siya. Ayan ha. Kayo nang balang magbubuo sapagkat ako'y binabasi ko lamang ito sa lumalabas sa mga tarot card. Isang babae, may sign, may nakadapong ibon. So, ibig sabihin yan, may involved na sign of bird or tinatawag natin na may peace of mind. Magkakaroon, isang babae ang magkakaroon ng peace of mind after all na may kakayahang mag-manage ng kapaligiran. Kung kanina tinatawag natin ng siguro ito yung next susunod na president. Okay, sabihan ko na kayo na parang ito yung nagsasabi ng nagsasalarawan kay BP Sara. Ayan. Ayan na. At saka itong King of Pentacles, no? So, ito na yung lumalabas na magkakaroon ng problema tong lalaking nakaupo sa trono. Actually, dito to sa maaaring ito naman si Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos, tapos ito si Pangulong, si Vice President BP Sara. Kaloka, no? Pero dito kasi sinasabi dito, ito kasi yung green. Ibig sabihin niyang green na yan, pwedeng bad effect. Actually, nasa hula ko yan dun sa no? May matagal na nasa posisyon na lalaki na mas makapangyarihan at powerful na mahirap kalabanin or mahirap banggain or tinatawag natin na mahirap pang talunin. Kaya tuloy-tuloy yung laban nila. Kaya ang mamamayan ang tutulong upang mapuksa yung mga tawag dito, yung mga ayaw umalis sa trono. Yan. Hindi lang naman to isa, marami sila, no? Kaya yan, no? Yan. Okay. Ito yung bonus card. Ayan, lumabas na naman dito yung hindi inaasahan. Pag-aalala ng isang lalaki na dating nasa pagkakataon. Nag-iisip kasi itong lalaki na to na sayang yung mga opportunities, yung mga goal, yung mga pagkakataon o chance sa kanya sa panahon ng kanyang panunungkulan o duty or tinatawag natin ng isa to sa admin, no? Ngunit parang may nagsusulsol sa kanya na unexpected o hindi natin akalain na inooperan siya or binibigyan ng kakayahan o powers ng mga moves na ginagawa ngunit kinalulungkot nitong lalaki, no? Ayan, ito ay maaaring Bongbong Marcos, no? And then meron kasing issue rin na pagbigay ng tinatawag natin na cups. Pero itong cups na to, ito yung very important. No? Sinasabi natin na katulad siguro niyan yung nangyari sa parang nakapulupot na
diploma or tawag natin na papel, parang ganon, na pagbukas mo nandun lahat yung pipirmahan or yung history or dedoktarin. Basta may mga ganon something na parang tinatawag na reward system. Ayan. Tapos may pag-offer sa kanyang kalumbayan, panghihinayang, kalungkutan, at di magandang babalik sa dating buhay. Yan, yung lalaki na yan, babalik sa dating buhay o sa dating pamumuhay. Yan. So, ayan po, medyo nagpabilis lang ako ng konti kasi yung iba daw naiinip kasi makinig sa akin. Makinig yan. No? Kasi po ako po ay happy lang, good vibes lang, parakit swerte. Ayoko po na masyadong seryoso sa buhay. Kaya pasensya na po sa mga nag-judge sa akin dyan or tinatawag na nagbabash. No? Pero by the way, thank you for watching. At wala po tayong maging problema at wala po akong problema. Maaring kayo, sila may problema. Dahil ako po yung lalapitan ng mga taong may problema at binibigyan ko naman po ng solution for exchange energy. So, meron tayong katanungan dito. Yung katanungan natin na gagawin is in katanungan tungkol naman sa mangyayari sa yung bang gustong gawin o sabihin ng mga mamamayang Pilipino o taong bayan. Kasi parang naramdaman ko na mayroon ng mga maghihimagsikan or kaya tinatawag natin na maghihimagsik yung mga taong bayan, no? Nagkakaroon ng parang rally 2, ganon. EDSA rally 2 ba tawag doon? Or basta magkakaroon ulit ng tipon-tipon ang mga mamamayang Pilipino upang i-voice out yung kanilang mga saloobin. Ayan. At i-declare kung ano man yung gusto nilang i-declare. So, ito abangan niya to na. Ito na yung tanong natin. No? Kaya, pasensya na doon sa ating mga hindi masyado nakakaintindi ng tarot card. Pasensya na po, pero ulit-ulitin nyo lang pong panoorin yung tarot card para mabuo at kapulutan nyo ng iba't ibang words, excuse me. Lahat ng sinabi ko dyan mangyayari. Ayan, ha? Lahat ng lumabas sa bibig ko, pagbuo-buuin nyo na lang yung words or tinatawag natin na nakita nyo sa tarot card. Kasi ako'y nakabase lang sa tarot card. Okay, tingnan natin ngayon kung ano yan naman yung mga katanungan ng mamamayang Pilipino para mabawasan naman ang iniisip ng mga taong naguguluhanan, no? Naguguluhanan na sa pag-iisip at magkaroon na ng aksyon ang bawat isa at tanggapin kung ano yung dapat tanggapin sa buhay. Okay, galit na ba ang mamamayang Pilipino? Yan, tingnan natin kung galit na ba ang mamamayang Pilipino. Yes. No? Kumbaga ang 3, ang pag-asa, nauubos na. Sabi dito, hawak ng mamamayang Pilipino ang pag-asa. Kaya umaasa sila at sila ang pag-asa para maisalba ang kagandahan at ng kinabukasan ng Pilipinas. No? Dahil galit na sila, sabi dito, mauubusan, mababawasan lang pero hindi mauubusan. Pero ang pasensya ng taong bayan ay silakbo na, tawag doon yung magkakaroon na ng aksyon, no? Kumakapit sa pag-asa ang taong bayan. Kaya galit na sila, gusto na nila ngayon magkaroon ng aksyon. Yeah. Karoon ng aksyon kasi nalalagasan na. Ngunit ang mga future ang nakasalalay, mga anak, mga kaya tinatanong natin kung galit na ba ang mamamayan. Sabi, yes, kasi
ang hawak nilang pag-asa ay parang nauubos na o nawawalan na sila ng pag-asa. Yun yung pinaka-point doon. Kaya meron ng galit sila kasi yung pag-asa ang kanilang hinahangad. Yan. Thank you. And next, may magtatanggol pa ba sa taong bayan? Yan. Tingnan natin ngayon kung may magtatanggol ba sa taong bayan. Yan. Tingnan natin may magtatanggol pa ba sa taong bayan? Yes. Babae, nakaupo sa trono. Focus siya sa focus or bantay siya sa financial o kaperahan kasi gusto niyang ibalik yung pera ng taong bayan. Yan. No, isang babae ang tutulong sa taong bayan. Ang pag-asa ng taong bayan. Yan. And next, anong gusto niyo tanong? Ayan na naman tayo pagkatanungan yan, no? So, kamusta naman ang future ng taong bayan sa kasulukuyang admin ngayon? So, tingnan natin. Parang isang pagpupulong o binyag o tinatawag natin ng reunion. So, ganun nga ang mangyayari. Parang nakikita ko yung pagtipon-tipon ng mga mamamayan o ng taong bayan. No? So, yan. No? Dahil sa parang cooperation o cooperate ng bawat isa o pagkakaisa. Tinitawag na parang reunion o part of the attending compress. Ayan. Compressing and attending. Yan. So, ayan. Ano na ba ang nararamdaman ng taong bayan? Yan na, puro taong bayan to Kaya, eto, yung nag-request, puro taong bayan tong topic natin. Ayan. Ano na ba ang nararamdaman ngayon ng taong bayan? So, tingnan natin. Kabiguan. So, kabiguan ang nararamdaman ng taong bayan ngayon. Sobrang kabiguan, big heart, triple heart. Ayan, tinatawag natin, ano? O, yan. Ayan ang taong bayan. Parang sinaksak yung mga puso, no? Pinaksak yung puso natin yan. Ayan. 1, 2, 3. So, ayan, tinatawag kabiguan o heart, heart. Iyan ang nararamdaman talaga ng taong bayan. Masakit, kabiguan, sakit, problema, at saka marami kayo na alam nyo naman pag kanya na itsura ng puso. O, ayan, diba, may saksak. So, parang sinaksak yung nararamdaman. Sinaksak na yung puso ng taong bayan. So, ayan, ibig sabihin yung nararamdaman ng mga taong bayan. Kaya sobra na yung galit, sobra na yung inis, sobra na lahat, andyan na lahat. Basta alam nyo yan, intindihin nyo to, Ito ang nararamdaman ng taong bayan. Ayan. Pilipino. Okay? Okay, last card na tayo. At matatapos na rin tayo, no? Kasi siningit ko lang yung oras ko dahil may oras pa ako para dun sa mga susunod kong client. Ito tanungin natin. Magpapabudol pa ba ang taong bayan sa mga iboboto, nasusunod na iboboto
ng taong bayan? So, or tinatawag natin, mabibigo pa ba sila o tayo sa pagboto sa ating sa susunod na botohan? Ayan. Minsan may scam pa ba, mabubudol pa ba ang taong bayan? So, tingnan natin. This is the last card. Okay. So, tingnan natin. Kaloka, no? Init kasi wala akong electric mo, pinatay ko. Grabe. Super. Kasi tinatanong natin kung mabubudol pa ba or may scam pa ba ang taong bayan, no? O maloloko sa pagpili ng iboboto o ilalagay sa posisyon. Alam nyo, nananawagan ako sa mga taong bayan, sa atin, sa kapwa Pilipino, heart prayer, kasi 50-50 na ang kalagayan ng ating Pilipinas, no? Ng ating kalagayan ng ating bansa. So, kailangan ng masusing, ayan, no? That is the bad sign. Kailangan ng masusing panalangin, pagtitiwala sa sarili, at pakikipagtulungan sa pagkakaisa at paglalagay sa taong ating ihahalal. Nawa ay makuha ang taong bayan ang tunay na grupo o tunay na line up ng mga taong magpapabago at magliligtas sa bagong Pilipinas, sa bagong bansa natin makaahon. Kasi ayan, saan sinasabi, hard prayer, secret hard prayer ang kailangan. Kasi meron tayong matinding panalangin at lihim ang tatalunin, no? Lihim at matinding panalangin. Ayan, lihim na nililihim. So magano yun ha, magko-compress yun, pero kailangan separate din yun, no? Kasi yung lihim na matinding panalangin, no? Ito yon, ibig sabihin, mas alamin at pag-aralan ng mga taong bayan talaga kung sino yung iboboto nyo at iuupo nyo para magbago at makaahon ng Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Yan, di ba kinakanta naman nila. So, ito lang po. Kinalulungkot ko yung mangyayari. Naway wag na tayong sinasabi nilang budol-budol. Ay, ginamit ko lang yung salitang budol kasi naririnig naman natin yan, no? Or maloko tinatawag, ano? Pero sinasabi natin kung maloko pa ba tayo, malilim tayo, hard work, ano? Sobrang tindi talaga kasi ito 50-50 na yung Pilipinas natin. Ayan, maraming salamat po sa inyo and I thank you. Sa inyo po ako naniniwala, sa mga naniniwala din sa akin, kayo nagtutulak sa akin para makagawa ako ng video at para mabigyan ko kayo ng video and for the tarot reading po ito at gawing gabay lamang. Maaring maniwala, maaring mangyari sa iyo o sa ibang tao, tumukoy sa iyo sa ibang tao, ngunit ito'y gawing gabay lamang, ano? At maraming salamat po sa atin lahat ng mga subscriber. Thank you very much, and sa next po kasi marami pa akong client in person. Thank you very much po. At saka abang-abangan nyo na lang po palagi yung mga iba kong supportahan nyo na lang po yung aking video. Ayan, maraming salamat po, no. Marami dyan iba nagsasabi ng for the views only. No ako sa for the views, no. At sa akin lang, basta may ma-upload lang ako, wag lang mawala yung tiwala ng mga tao sa akin. So nandiyan na yan, no. Maraming salamat, marami tayong natutulungan at marami tayong dapat paglingkuran at ang mga mabubuting tao ang ating palaging pakikisamahan at saka susuklian ng mga mabubuting kung ano man yung mabubuti rin na bininagawa nila sa atin. And syempre, huwag mawawala at huwag nyong gagawin
ang kalimutan ang ating Panginoon. Siyempre, first God, second guide and idea, ako'y gabay lamang. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. God bless you and God bless to us. More power, more blessings sa ating lahat. I love you all. Thank you very much. God bless. And siya nga pala, siyempre, mag-subscribe na kayo para kayo lagi update sa aking channel, sa aking mga video na ina-upload palagi. Pindutin nyo yung bell. Thank you very much, i-all nyo. Thank you very much and God bless you and follow my FB. Thank you.